kalokohan. Parang tila baga, siya nga mga kababayan, yan ang tila tingin nito si Marcoleta dito sa pagpapalabas ng statement ng Palasyo Malacanang mga kababayan sa pangunguna ni Ngagba tungkol dito sa ICC. Ayon dito kay Marcoleta, parang kinukontradict na rin daw nila ang kanilang mga sinasabi. Panoorin po natin mga kababayan, ha? If the former president desires to surrender himself to the jurisdiction of the ICC, Kumagat talaga sila sa sinabi ng dating Pangulong Digong mga kababayan, ano na pupunta ako ng ICC. Kung may pamasahe lang sana ako. Etong mga ngag-ngag na utak mga kababayan, mga gamunggong utak, hindi marunong mag-analisa dito sa paano ang pagkasabi ni dating Pangulong Duterte at parang mga walang common science, di ba? the government will neither object to it nor move to block the fulfillment of his desire. But if the ICC refers the process to Hindi, yung Interpol, munang isang paragraph. Dyan pa lang ha, sa first paragraph. Sa first sentence pa muna. Paragraph ba yun? Yung unang paragraph here po, muna. if the former president desires to surrender himself to the jurisdiction of the ICC, the government will neither object to it nor move to block the fulfillment of his So, desire. alam mo yung mali dyan. Meron ng presumption na meron jurisdiction ng ICC. See? Nag-nag. At ito si Bersamin mga kababayan, no? Dating maestrado ng Korte Suprema, Diyos mio. O maring hindi nila inaral kung totoong may jurisdiction ng ICC. Dito sa first paragraph na yun. First paragraph pa lang, ha? Hindi ko Sablay mabasa, na. mali ito, pero Si Lucas Bersamin mga kababayan, yung matanda na, no? Pero palaging sumali-sali mga kababayan sa konsyerto sa Malacanang, laging nandoon talaga. Ganun din, no? Para sa Admiral. Bersamin. Puro if yan, ha? amin. Ibig sabihin, if. Kung. If the former president desires to surrender himself to the jurisdiction of the ICC. So dito may presumption na ang ICC may jurisdiction. Pero sa totoo lang, wala nang jurisdiction eh. Kung hindi ako nagkakamali, diniscuss natin ito noon eh. Yes po. Kasi lumampas na yung yung 1 year mga kababayan, 'di ba? Simula ng pag-atras natin. Nag-withdraw ang ating bansa. Pag-withdraw pala. Sa Rome Statute. Sa Rome Statute 2019. Opo. Okay. Magkakaroon ng visa yung withdrawal after 1 year. 2020. Ito yung requirement eh. Ibig sabihin, 2020 ka dapat maghintay ka kasi pag nag-withdraw ka, hindi ka agad tatanggapin yun kasi maaaring kaya ka nag-withdraw dahil meron kang tinatakpan, di ba? So para merong due process talaga, magte-take. Tapos ang ginawa nilang excuse mga kababayan na, magpapatuloy pa rin ang investigasyon o kaso sa ICC dahil nangyari ang krimen ng panahon na member pa kayo. O sige, magpatuloy kayo sa kaso dyan, pero paano kayo kukuha ng ebidensya? Ngayon, ngayon ka dapat kukuha ng ebidensya eh. Hindi ka naman magta-time travel na babalik ka sa past na nung panahon pa na miyembro pa sila ng ICC. Ngayon ka kukuha ng ebidensya eh. Wala ka ng jurisdiction doon sa country na iyon. Pero na lang mga kababayan kung mayroong mga traidor na ina-undermine ang ating justice system dito at makikipag-cooperate doon sa ICC na korte ng mga dayuhan, mga traidor ng bayan, mga kababayan ng mga iyan. Katulad na lang ng ginagawa nitong Quadcom. Cooperation is the key. Ang sabi ni Marcoleta, andun na sa opisina ni Tamba ang mga taga-ICC. At si Trillanes, mga kababayan. Iba pa, mga Dilima, mga Sabah. Sige, yan ang ipadala nyo doon sa ICC. Kipik ang withdrawal mo after 1 year. After 1 year, okay. Dapat sana ang ginawa niyang prosecutor ng ICC na yan, may pagka-inutil din yan dyan. Inutil! Paano? Dapat ang ginawa niya, habang meron pang jurisdiction, Yung 1 year hindi niya dapat pinayagan na mawala yung 1 year na plaso na yun. Nakapag-file na siya. Ayun. Kagaya ng nangyari, kasi ang ginamit nung ICC doon sa majority decision, Inantay pa mga kababayan na bumaba sa pwesto si dating Pangulong Duterte at maging presidente ang bagong tao mga kababayan na itago na lang natin sa pangalang ngag-ngag na ang issue ay nasa doon, illegal na pulbo. Taka ka eh. Ayaw nilang gamitin
Yung parang Article 127 yun eh. Ang pinag-uusapan kasi doon, pag nag-withdraw ka, after 1 year, wala na. Opo. Ang ginamit niya ay yung... nakalimutan ko yung ano, yung isang dalawang bansa, treaties ito eh. Bakit? Mayroon silang pinoint out mga kababayan na bansa. Bakit yun? Nag-withdraw na, nakasuhan pa rin. Dahil, days before na tapos yung period na 1 year mga kababayan, days before bago na-expire, nakapag-submit ng reklamo eh. Dito, hindi. Yun ang gagamitin mo, general law yun eh. Yung ICC, yung Rome Statute, is a special law. Opo. Alam mo, sa mga abogado, pag naglaban yung dalawang batas, ang palaging magpiprevail yung special law over the general law. Parang Vienna Convention on the Law of Treaties. Okay. Correct. Yun ang ginamit niya. General law eh. General, Oh, lehis generalis, sabi niya. Yung ano, lehis specialis. Special law will always prevail over a general law. Pagkatapos, ang ginamit pa ng ano, yung Burundi. Yung yan ang sinasabi natin mga kababayan. Nakapag-file. Na bakit sa pero Burundi, hindi, pinayagan? anong tawag doon? Hindi, nakapag-ano pa rin. Nakapag-ano ng tinanggap pa rin daw. jurisdiction. Kasi 2 araw bago mag-lapse, nakapag-file ang Burundi. 2 araw lang pala mga kababayan, bago nag-lapse sa kapag-file. Dito, wala na eh. Lampas-lampas na mga kababayan. Hindi kagaya natin. Nakahabol, Nakahabol siya. 2 araw na lang, maglalapse na yung ano eh. Ayun. At nag-start na ang investigation. 2 araw. Parang investigation yung nag-start. Yung talagang actual na kaso mga kababayan doon sa ICC. Gumapang. Dito, sa ating mga kababayan, nagko-collect pa lang sila ng ano eh. The process pa lang na, indict ba o hindi. Hindi pa nakapag-umpisa talaga. At ito naman mga kababayan, mga traidor nating mga mga tamba, mga quadcom, mga trililing. Ay, mas prefer nila ang international court kaysa dito sa ating local court. Jurisdiction. Okay, mali siya eh. Ngayon, Sampal ito sa ating sovereignty. yun namang yung prosecutor, ano pangalan? Yung Kiram. Opo. Tagal na eh. Yung prosecutor na yun. Opo. Nakakalimutan niya. Nung siya ay mag-motion for authorization, 2 taon at kalahati na nakakaraan, wala nang visa. Lapse na. Wala nang Expired visa. na. Ngayon, Bakit nung panahon ni... Sino ba yung... si Fato Binsuda. Yan ang sikat na sikat dati mga kababayan, Wala rin ginawa. sa jurisdiction ng Parang kakambal ni Dilima. ICC, Jen, 3 jurisdictional contacts ang kailangan mong masatisfy. Yung temporal jurisdiction, material, tapos mamili ka isa sa 2. Mamili ka. Either personal or territorial. Yung personal at saka yung yung personal meron, material meron. Ang problema, yung temporal jurisdiction doon siya sasabit. Kaya ako, sa palagay ko at kailangan pagdebatihin ito, walang jurisdiction ng ICC. No Dito sa ginawa ng statement na to, ang presumption meron kagad ICC. Tapos, conflicting pa ang mga pronouncer, tingaglag mga kababayan. Hindi kami tutulong, hindi rin kami hihindi. Kung naninindigan ka na walang jurisdiction ng ICC ngag-ngag, sabihin mo, you have no business here. Tapos sabihin na, kapag mag-request ang Interpol na through the request of the ICC na hulihin si Duterte, hindi kami pipigil. Ang Interpol mga kababayan is PNP yan. Dahil wala pong polis ang Interpol Magre-request, opisina lang yan mga kababayan, magre-request lang, mga polis dyan sa Pilipinas na member kayo ng Interpol, hulihin si Digong. Papayag daw sila mga kababayan, sinag-ngag. Palagay ko alam ni Pangulong Duterte. Bakit naman ako Traidor! papayag na Budol! magkakuha ng jurisdiction ng over my person? Maria Josep naman. Maria Josep, ano masasabi niyo dito? Post or comments below.